ko, huwag niyong i-miss ang Sunday, lalo hindi, kumbaga hindi excuse ang inyong gagawin sa araw ng Sunday. Kasi, isisingil ng Panginoon yan, mga kapatid. Ano ang sabi dun sa Exodo? Sabbath day is a holy day. Holy, banal. Pero anong ginagawa natin? Simba ngayon, sa susunod hindi. Simba ngayon, sa susunod hindi. Wala naman sinabi sa Bible na ang pagsimba ay ngayon simba, sa susunod hindi. Holy nga, ibig sabihin, tuloy-tuloy. Hello? At yung isi-share ko sa inyo ngayon, connection ito, konektado ito sa ating topic ngayon dahil yung mga nangyayari, mga tinatamad na, nangihina, napapagod na. Buksan natin ating mga Bible sa Isaiah chapter 40. Verse... May nakasuksok na bagay. Nakasuksok na yan. Okay, thank you. Isaiah chapter 40 verse 25. Sabi rito, to whom will you compare me? Or who is my equal? Says the Holy One. And then lalaktawan po natin, mag-jump po tayo sa verse 28. Do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and His understanding no one can fathom. Verse 29. Kaya tignan niyo po, no? He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Ang ganda. Verse 30. Even youths grow and young men stumble and fall. Tingnan niyo sa verse 21, ating last verse. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar high on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Ganda ng pagkakasabi ng ating Panginoon dyan. Kaya ako po, isi-share sa inyo ito kasi marami na sa inyo rito yung napapagod na siguro sa paglilingkod sa Panginoon. Tatagalugin natin ha, mga kapatid. Para mag-get natin. Kanino ninyo ako ihahambing ang banal na Diyos? Mayroon ba siyang katulad? Yan, isipin ninyo ha. Mayroon ba siyang katulad? Jump ulit tayo. Hindi ba ninyo nalalaman? Di ba ninyo naririnig na itong si Yahweh ay walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig? Hindi siya napapagod sa isipan, niya ay walang makakaunawa. Verse 29. Ang mahihina at mga napapagod ay kanyang pinalalakas. At verse 30, kahit na ang mga kabataan, ang mga bata, alam mo yung mga kabataan, lahat naman tayo dito, yung lalo na yung mga kabataan na, yung mga matatanda na, yung mga bata, di ba? Dumaan sa kabataan, ang lalakas ng mga kabataan kaya. Dumaan naman tayo dyan. Ako nung high school ako, nagbabasketball kami. Ang basketball namin sa probinsya, naalala ko, lupa. Hindi pa simento. Sa bukid man kami. And then, ang aming poste sa basketball court ay puno ng nyog. Ng buko. So, lupa yun. Hindi kami napapagod, nakapaa kami. Makaputik-putik pa yung paa namin, pagka napawisan na parang yung alikabok. Hindi kami napapagod, laro sa umaga, pagdating ng hapon, laro pa rin. Ganun yung mga kabataan, hindi napapagod. Pero ang sabi po dyan sa Bible, kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nanlulupay-pay. Ang sabi dyan, and then sa verse 31, ito yung maganda na pangako ng ating Panginoon.
Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Yun yung magandang parte yan. Sabi niya, lilipad silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod, sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. So ito yung ating title ngayong umaga. The Source of Strength. Yan. Sino yung the source of strength natin, mga kapatid? Sino? Parang wala akong naririnig ka. May kausap ba ako? Gising ba kayo? Tulog? Sino yung the source of strength? Ano kaya? Tumayo kaya tayo. Masayin nyo nga yung likod ng katabi nyo. Harap nyo. Parang walang sigla eh. Walang power. Walang power. Thank you, Holy Spirit. Tumayo na ba kayo? Parang walang kausap. Wala pa kayong sigla? Ha? O, patay ko yung aircon para uminit. Kasi malamig eh. Bagong linis ko yan. Pinalinis ko ng Uwebes. Yan, dalawa. Super lamig yan pagka mamaya-maya man. Hindi pa nga tinodo ni Kena. Thank you, Lord. Ito yung ating ano po. Ito yung subtitle. Bagay na bagay sa inyo. Hello? Hindi na nga kayo sumasagot eh. Tired na ba? Ito yung tanong. Are you tired? Nag-English na si Pastor. I am not tired. Ayun sumagot. Napapagod na ba tayo, mga kapatid? Sino ang napapagod na sa inyo na maglingkod sa Lord? At sino sa inyo ang nangihina na physically or spiritually? Mga kapatid, bigyan natin ng sigla ang paglilingkod natin sa Lord. Hindi naman kayo naglilingkod sa akin eh. Si Lord. Ang audience, si Lord. Ginagawa ko yung part ko, pero dapat gawin din niyo yung part ninyo. Makitaan ng Lord yung laman ng puso ninyo. Ano bang iniisip niyo? Nasa simbahan kayo? Asa ba yung isip niyo? Nasa labas? O sa mga gagawin niyo bukas, sa susunod na araw? O may gagawin pa kayo mamaya? Mga kapatid, tandaan niyo yung bibitawan ko. Kapag kayo'y nakaupo ngayon dito, tayo ay nagsisimba sa Lord, pero ang takbo ng isip niyo nasa labas, walang kakwenta-kwenta yung pagpunta niyo. Uulitin ko, nakikinig man tayo ng mensahe, pero ang takbo ng isip natin nasa gagawin natin mamaya or bukas, or ano man ang iniwan ninyo sa inyong bahay, walang kakwenta-kwenta ang inyong pagpunta rito. Sa harapan ng Diyos, hindi sa atin. Hello? Maging totoo tayo. Sabi nga ng John, ang Panginoon ay naghahanap ng sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Katotohanan ba yung takbo ng isip natin nasa labas? Hindi na tayo, nakikinig na tayo pero wala, malayo. Hello? Tinitignan ng Lord yung kalagayan natin. Kaya ngayong ating text, ang title ngayon, Hope for Tired Christian, napapagod na ba tayo? Nanghihina na ba tayo sa paglilingkod natin sa Lord? Wala na ba tayong sigla para maglingkod sa ating Panginoon? Pero ngayon, bibigyan ko kayo ng pag-asa. Ang Panginoon ay magbibigay ng pag-asa sa pamamagitan ng Kanyang salita. Bigyan na natin ang pagpapahalaga ang Diyos sa buhay natin. Sayang lang, pupunta tayo ng church. Ano, para magkita-kita, para magpakit tayo? Hindi. Mali. Mali yung ating ginagawa. Ituon natin sa Panginoon. Lahat tayo nakakaranas ng pagod. Sino ba sa inyo hindi napapagod? Kami napapagod din. Kami nangihina din. Pare-pares lang naman tayong mga tao. Alam ko yung mga magulang napapagod dyan. Bakit? Isipin nyo, papasok sila sa trabaho, magtatrabaho sila. Pag uwi nila, magtatrabaho pa rin sila sa bahay.
aasikasuhin yung kanilang sambahayan. Lalo na kung ang asawa ay boss. Hindi marunong tumulong sa asawa. Hindi marunong maglaba. Hindi marunong magluto. Hindi marunong magtimpla ng kape. Ano yung boss? Kawawa si asawa. Tapos yung mga anak, wala nang ginawa kundi mag-cellphone. Pagod ang nanay. Tapos pagdating sa gawain, napapagod na, tamad na. Ano na nangyari? Bakit di ka pumunta? Ludia, pastor. Apektado si Lord. Ganyan yun? Natural yan eh. Nangyayari yan sa atin. Sa sobrang pagod na natin, yung ating gawain sa Panginoon, nakakaligtaan na natin kasi hindi na natin kaya physically. Pero ang sabi ko nga sa inyo, yung ating teksto kanina, ang lahat ng nagtitiwala sa Panginoon ay binibigyan ng Lord ng lakas. Yung pagdalo ninyo sa gawain kapag kayo ay masaya, kahit pagod na pagod kayo physically, palalakasin kayo ng Panginoon. Amen. Amen. Amen? Amen. Yun yung totoo. Pero kung kayo pagod na, hindi pa kayo dadalo sa gawain, ay talagang madidrain kayo kasi walang nagpapalakas sa inyo. Parang cellphone yan eh. Parang cellphone. Bumili kayo ng bagong cellphone. Bumili kayo ng bagong tablet, katulad to. Bumili na ako, okay pa. Salamat sa Panginoon dahil yung kamag-anak ni Sir marunong. At meron tayong, wala siya ngayon eh. Second year IT yun sa Necto. Marami na tayong naging IT rito. Si John Lee, si Angela, wala naman na sila. Si RJ, gagraduate na sana. Siya yung gumagawa rin dito. Wala na rin. So yung pag yun ay umaatin, at least meron na. Hindi ako marunong eh. Naggalaw-galaw eh. Marunong naman siya. So umokay na naman. Salamat sa Panginoon. Bagong tablet, bagong cellphone bibili kayo. Habang ginagamit nyo, siyempre bago, maganda yung ginagawa ng yung cellphone, ang dali siya, mabilis i-open, madali mag-download, ma-upload to Pero habang tumatagal ang cellphone sa kagagamit natin, anong nangyari? Nangihina yung battery, nalulupa. At nangihina yung battery. Ganon din ang tao. Habang tumatagal, napapagod tayo, nangihina yung physical natin. Pero dahil may pangako ang Panginoon, mga kapatid, ito yung maganda na ating topic ngayon na ang lahat ng nagtitiwala sa Panginoon ay bibigyan niya ng panibagong lakas. Amen? So yun ang maganda rito, mga kapatid. Ito yung mga kadahilanan. Maraming iniisip, nakakapagod din yan. Sino sa inyo yung maraming iniisip? Wala, ako lang pala yung nag-iisip. Wala kayong iniisip sa inyo? Hindi kayo nag-iisip? Sino sa inyo maraming iniisip? Wala kayong iniisip? Hindi na nag-iisip kasi Wala, hindi kayo nag-iisip? Hindi na nag-iisip, wala nang maisip. Ako nga, iniisip ko nga itong pagpunta namin ng youth camp. At sa May 5 na po kasi yung deadline ng namin ng registration fee sa camp. Sa May 5. At ang sabi sa amin, pag hindi maka-register, hindi na makakapasok. So, ang iniisip ko lahat naman tayo may ticket. Doon na lang tayo sa Manila, huwag na tayo pumunta Laguna. Yun yung iniisip ko, Lord, saan ako kukuha? Hindi katulad nung nakarang taon. Marami akong tao kinausap, nagsulisit ako.
Kaya nga ako hindi nag-solicit ngayon. Sinasabi na ako sa Manila na nasaan yung pananampalataya mo, pastor? Madali lang pong sabihin, sabi ko. Pero dahil yung kalagayan namin dito iba, nagiging totoo lang ako. So hindi ako nagsusulisip, kaya ako gumawa lang, huli na oh. Kung gusto nyo lagyan, meron po tayong isang bata o isang kapatiran na isang bata na ginagamit ng Lord, talagang wala. Zero pa rin hanggang ngayon. Pero pinag-iisipan namin mga, lalo na yung mga kasama namin, na yung kanilang mga ipon ibibigay sa Kanya. Kung kukulangin man, eh, magpo-provide ang Lord. Kaya nga ako gumagawa din ng paraan. Hindi na ako pwedeng iiwan. Ngayon, makikiusap ako sa inyo, kung gusto po ninyong, dahil hindi naman kayo sasama, baka gusto ninyong tumulong, ay may mga ilang weeks pa, lagyan natin yan. Iyan na hindi sa amin, para doon sa isang bata. Amen? Amen. Tulungan natin. At kung hindi man talaga maro yan, wala mang problema sa akin eh. Yan naman si Lord. Gagawa ng paraan ng Lord. Tutulungan natin yung bata. Ang mahalaga rito ay nakatulong tayo. It is better to give than to receive. Amen? Amen. So, nangihina mga kapatid, no? Yung pag-aalala. Sabi nga rito, mga kabataan yung mga pumapasok sa school. Sino may kausap kayo na si Melchen. Nag-usap kami dyan kanina. Sabi ko, bakit wala ka kahapon sa yun? Sabi, Daddy ba, mandami namin nagre-review. How many points yung exam ninyo? 300? 390. Oh, tignan nyo. Yung items na mag-i-exam sila, 390. Ang hirap kaya nun. Aaralin mo lahat yun. Kaya sabi ko sa kanya, hindi ka ba napapagod? Sabi niya, papagod ako. Yan. May pangako ang Lord. Let's say, mamaya, pakinggan mo 390, Diyos ko. Dami. Nung ako nga lang nag-exam sa pagkuha ng lisensya ng mga bago ngayon, di ba may exam? Sa computer. Doon man ako kumuha sa Kabadbaran. 1 to 25. Ang passing grade ay kalahati. Tinton. Nakapasa na rin. Nakakuha rin ng 15. Yan. So, pasado. Ang hirap mga kapatid, no? Naalala ko noon, nung bago pa lang kami ni Pastora dito, actually bago na kayo eh. Sa totoo lang, ang mga nauna dati yan, sila Kuya Noli, Ate Luella, sila Kuya Melboy. The rest, sila Marjorie bago lang eh. The rest bago. Wala nang luma. Sila Melboy lang at saka sila Ate Luella bago. Bago luma dito. Nung bago lang kami, naalala ko, kami gumigising ni Pastora, nagdi-devotion. Yan, devotion, hindi kakain kami, magbe-breakfast. Maya-maya, meron na kami bibisitahin. Sa ospital, tatawag, pwede bang pakibisita, bibisitahin. Pag-uwi, kakain. Mamaya may tatawag, di ba pumunta ka sa bahay, Pastor, bakit? May problema, nag-away ang mag-asawa. Lagi na lang kami may inaayos noon. Lagi na lang nag-aaway. Aros sumantong na sa paghihiwalay, kundi na lang ang biyaya ng Panginoon. Gusto na talaga maghiwalay. Buti na lang, naayos ni Lord. Uwi kami, gabi na. Pagdating namin ng gabi rito, may tatapos na, pwede ba kayo sa funeral service? Mag-service tayo sa patay. Isipin niyo yung mga pastor, no? Parang doktor, ang dami tawag. So napapagod din kami. Pag uwi namin, bukas meron na naman.
Ganon dati. Dahil ang church, inaayos ang buhay ng mga tao. Ganon ang trabaho ng mga pastor. Pag may problema, tatawagin si pastor. Pero mga kapatid, kung si pastor may problema, tumatawag pa sa inyo. Meron na ba tumawag sa inyo si pastor na nagkaroon ng problema? Wala, di ba? Hindi namin pwedeng i-share sa inyo. Manghihina kayo. Pero dahil diyan ang Panginoon, siya ang tinatawagan namin. Nakukuha natin mga kapatid. Ganyan yung trabaho namin noon. Halos araw-araw yan, wala kami sasakyan. Lakad. Nasubukan na namin pumunta ng reservoir. Lalakarin namin ni Pastora. Para lang mapunta nitong mga kapatiran. Ang layo. Kahit uwi kami, mainit. Pero sa biyaya ng Panginoon, inayos ang kanilang buhay. Umunlad sila. Gumanda ang kanilang buhay. Purihin ang Panginoon. Pero kami nakakaramdam kami ng pagod. Kaya lang, hindi namin sinasabi si friend. Drain din kami pag-uwi namin. Dami namin iniisip. Yan yung pinangahawakan namin, yung Isaiah na yan. Lagi namin sinasabi, Lord, bigyan mo kami ng lakas. Nangihina rin kami, Panginoon. Hindi namin nakakayanan itong trabaho ito. Kung wala ka, hindi namin kaya, Panginoon. Pero alam niyo mga kapatid, sa kabila ng nararanasan natin, may pangako ang ating Panginoon. Alam ng Lord na tayo napapagod. Alam ng Lord na tayo nangihina. Sinabi niya nga, kahit kabataan, nangihina eh. Pero sabi ng Lord, but those who wait for the Lord, who expect, sabi niya rito, baka meron ako nailagay. Tingnan natin ha. Yan, sa Amplified Bible. Maganda kasi kung basahin yung Amplified Bible din, maganda. But those who wait for the Lord, who expect, ang ganda ng pagkakasabi, no? Look for and hope in Him. Yan yung mga translation na nilalagay niya. Ang ganda eh. Will gain new strength. Ang ganda, di ba? And renew their power. They will lift up their wings and rise up close to God. Like eagle rising toward the sun. They will run and not become weary. They will walk and not grow tired. Bakit inalintulan ng Panginoon? Yung eagle. Yan yung ginawa niyang example. Yung eagle na yan, no? Tingnan nyo itong araw, oh, ang tingkad, no? Hindi man siya napapagod. Banat na ng banat yan. Andiyan yung araw. Ginawang example to ng Panginoon dahil gusto ng Lord, magtiwala tayo sa Kanya. Para tayong eagle na hindi mapapagod. Si Lord ang magbibigay sa atin ng lakas, mga kapatid. Amen. Pag wala si Lord, kahit bata ka pa, madali ka manghina. Sinabi rito, mga kabataan nangihina at napapagod, nabubuwal. Kahapon, installation ng mga officer sa Sikampel, yung aming nag-install sa amin, nag-induct ng mga officer si Pastor Basaya. Yung dito, yung church, 92 years old. Pag inalis yung ear drum, ano ba tawag doon? Hearing aid? Pag inalis, hindi siya makakarinig. Umul. Pag nilagay, okay. Tapos, habang nagsasalita, 92 years old na eh. Halos ang oras nagtayo, nagwali-wali sa amin eh. Oh, ang lakas. Dahil ang kasiyahan niya ang Panginoon. Sabi niya, Lord, kung titigil na ako magwali, mag-preach, anong kakainin ko? Anong gagawin ko? Babalik ako doon sa dati kong trabaho? Trabaho niya no, matindi daw palang trabaho niya eh. Nagbebenta siya ng baril sa Cotabato. Siya yung, ano ba tawag yung Kristo, yung sabungan?
pag wala na akong, hindi na ako magwawal, babalik na ako doon, Lord. O so, kung ginawa lang, Lord, hindi kita aalisin dyan, kahit matanda ka na. Dati ang sabi niya sa akin, 100 lang ang taon niya. Gusto niya kunin sila ni Lord, mag-asawa. Buhay pa yung asawa niya. Ang asawa niya naman bulag. Pero nakakarinig. Siya naman, bungol, pero malakas. Ngayon, ang prayer niya, hindi na 100, tulad daw ni Moses. Pag kinuha siya ni Lord, tulad ni Moses. Na malakas siya, pero 120. Grabing buhay. Kung umabot tayo ng 80, praise God. 7 taon na lang, 70 na rin ako. Salamat sa Panginoon. Bigyan pa tayo ng malakas na pangangatawan. Si Paring Boy, ilang taon naman si Paring Boy? Ilan na po? 78? Malakas po. So, kaya, 80. Kaya, 90. Thank you, Lord. Ang sabi na, but those who wait for the Lord, who expect, look for and hope in Him, will gain new strength and renew their power. Ito yung gawin natin, mga kapatid, magtiwala tayo sa Panginoon. Kung nangihina kayo, napapagod na kayo, natatamad na kayo maglingkod sa Lord, i-renew ninyo yung relationship sa Panginoon. I-renew ninyo yung inyong pag-ibig sa Lord. Parang mag-asawa yan. Eh, no? Tama ba? Di ba, fivefold ministry? Di ba ito? Sino nakakalam itong fivefold ministry? Sino nakakalam ng fivefold ministry sa Bible? Pero? Wala nakakalam ng fivefold ministry. Hello? Dami yung dapat malaman. Fivefold ministry, sabi sa Ephesians chapter 4, verse 11 or 12. Ano to? Apostle. Ang ibig sabihin ng apostle, siya yung pupunta sa mga churches, nagpapalakas, kaya naabot niya lahat yun. Hindi naman pwedeng, ito yung apostle, hindi man niya maayarap niya abutin lahat. Di ba? Ito yung apostle. Ano to? Ano sumunod? Prophet. Ang prophet ay nagtuturo, nagsasabi kung anong gagawin ng Lord. Kaya ka tagapagturo eh. Nakakita ka naman ng, saan ang bahay ni Kwan? Yun. Nagturo ba ng gano'n? Oh. Saan ang bahay ni Kwan? Yun. Wala, di ba? Puro gano'n. So ito yung prophet. And then, evangelist. Pastor, teacher. Kaya pastor ito, andito yung singsing. Kasi, nakipag-engage siya sa Panginoon. Kuha nyo? Tayo yung bride. Kaya, nakipag-engage si pastor sa Panginoon. Kaya mahalaga ang papel ng pastor. Anong trabaho ng fivefold ministry? To equip the saints. Sa ibang translation, yung binasa ni Jenny, yung binasa mo kahapon, to perfect, sabi? Yung kahapon yung sinare ko sa'yo, di ba, to perfect, parang talagang gawin mo sila maayos, perfect eh. Yung pastor ang trabaho, iaayos yung mga tao. Hindi bigyan ng panghihina, kundi palalakasin. Amen? So alam nyo na, fivefold ministry, no? Wala sa topic ko eh. Kaya lang naipasok eh. Hindi pala ninyo siya alam. Sa Ephesians chapter 4 yun, verse, Jelly 11-12. Fivefold ministry, apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Yan yung mahalaga na papel sa church. Kung meron tayo ritong evangelist, praise God. Kung meron tayo ritong
teacher, praise God, magsasama-sama din, pastor. Kasi yung mga apostle, iba yung trabaho niya, yung prophet, iba din. So our God Almighty, ask for abundant energy to impart to any pain, to any who pain among His servant. Kahit yung mga youth, sabi niya doon, even the youth will become weak and tired. Napapagod sila. And young men fall into exhaustion. Sa ibang translation, utterly fall. Ibig sabihin, lubusang nangihina at napapagod. Ang sabi nga rito, even the most vigorous, yung mga pinakamasigla and powerful men ay napapagod. Yung mga tawag ito. Yung mga nagbabarbell, ang tawag doon, nag-gym. Nangihina din. Lahat nangihina. Man's strength is limited. Yun ang tama. Yung ating lakas, limitado lang. Tandaan natin yan. Pero, ang sabi rito, even the strength of the strong man is limited. However, those who trust in the Lord shall renew their strength. Ito yung gusto ko panghawakan natin, mga kapatid. Na kapag ikaw ay nakakaramdam ng pagod, mag-renew ka sa Lord. Humingi ka sa Lord ng lakas. I-recharge mo, Lord, ang ihina ko. Pangako mo, palalakasin mo ako, palalakasin ka ng Lord. Hello? Makukuha natin? Pero mga kapatid, huwag naman tayong tatamarin sa gawain ng Lord. Hindi ba rin nangihina tayo? Natural yun. Pero yung tamad, hindi yung maganda. Walang tamad sa kaharian ng Diyos. Ang sabi ng Biblia nga, huwag niyong pakainin ang tamad. Kaya huwag kayong tatamad-tamad. Trabaho. Trabaho. Kahit anong trabaho, basta manangal. Huwag tatamad-tamad, huwag kayong umasa sa kapwa ninyo. Sa Lord kayo umasa, amen? Ang dami ako nakikita sa Facebook, ang tatanda na, nagtatrabaho pa. Nagbebenta ng dirty ice cream, nagbibisikleta, 75. Meron pang 80. Ang daming buhat. 80 years old pala, yung binubuhat na pala kama. Yung kama, ang layo ng nilalakad. Isipin niyo yung mga ganong edad na dapat nagpapahinga na. Bakit? Sabi nung nagtanong siya, bakit nagtitinda pa niyan? Kaya tandaan mo na. Eh, wala akong kakainin kung hindi ako magtitinda. Kaya maging masipag tayo mga kapatid. Huwag kayong tatamad-tamad. Bawal sa kaharian ng Diyos ang tamad. Hello? Pero wala naman ako nakikita ang tamad dito. Lahat masisipag. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Lahat masisipag. Those who hope in the Lord are promised. Yan na po. Alam niyo pala yung word na wait, sa Hebrew ay kaba. Q-A-V-A-X. Kaba. Ang ibig sabihin nun, to look, hope, expect, bind together. Yun yung sabi sa Amplified Bible. Tama-tama yung sinabi ng Amplified Bible. So wait upon the Lord, we will be constantly seeking His face and being bound together with Him. We will be desirous carrying out His will. The Holy Spirit uses eagle as an example. Amen. God promises to give strength for the journey in order that we may run and not be weary. Dito na po ako magkukonclude, mga kapatid. May lang yung aking mensahe. It involves looking to Him, our source of help and grace in time of need. Ito ay nangangahulugan ng pag-asa sa Kanya bilang ating pinagmumulan ng tulong at grasya sa oras ng pangangailangan. Si Lord lang.
So, those who hope in the Lord are promised, ito yung kanyang pangako. God's strength to revive them in the midst of exhaustion and weakness of suffering and trials. Yan. Number 2, the ability to rise above their difficulties like an eagle that soar into the sky. Diba? Yung eagle, hindi nyo napapansin, kapag malakas ang hangin, hindi man niya yung sasalubungin. Lilipad siya ng mas mataas pa above the sky o yung cloud. Doon siya, dito yung hangin eh. Doon niyang babanat. Ganun yung eagle. At kung titignan natin yung katangian ng eagle, ang dami. Pero ito yung ginawa lang ng Lord na yung eagle hindi napapagod. Lipad lang ng lipad. So tayo naman, sabi ng Lord, lahat na nagtitiwala sa Kanya ay magkakaroon ng panibagong lakas. Yan ang maganda. Ito pa, the ability to run spiritually without tiring and to walk steady forward without fainting at God's delay. Hindi tayo mapangihinahan. Yung mga spiritual natin, hindi mapangihinahan yan. Si Lord. Kagaya yung shinare ni Sir Robert nung Friday, no? Nung kanyang shinare na sa aming men's nung Friday, marami siyang pinagpipray. Nawawala ng araw siya ng yung pag-asa, di ba, sir? Parang ayaw niya na eh. Parang gusto niya nang wasakin yata yung kanyang di ba no? Yung ID ba, lisensya ba yan, o whatever dyan. Ayaw niya na. Wala na siyang pag-asa nga eh. Daming gusto nga niya dapat maging pulis dahil natapos siya ng criminology. Eh nawawala na siya ng pag-asa pero nangandoy pa rin siya sa Panginoon. Yung someday yung paglaon. Paglaon. Eh dumating ang panahon, tinupad ng Lord yung kanyang pakandoy. Ang ibig sabihin, pag tayo ay nagpipray, merong delay. But not denied. Ako natin, delay. Yung prayer natin na delay, pero hindi i-deny ni Lord. Palakpakan natin si Lord. Puso pa rin si Lord kapag ito ay naka-align sa Kanya. And number 4, remain in me. Yan ang maganda. And I remain in you, no branch or believer can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. And last, God promises that if His people will patiently trust Him, He will provide whatever is needed to sustain them constantly. And last verse po natin. My help comes from the Lord, the Creator of heaven and earth. Pwede ako magtanong sa mga bago? Yung first timer, pwede tumayo? Ano na yung uli yung pangalan mo? Nakalimutan ko. Kenneth? Welcome ka sa gawain ng Panginoon. Yung isa, Ryan. Ryan, tayo. Sino pang bago? Meron lang akong tatanong sa inyo born again ba kayo? Born again ka? Ikaw? Catholic. Upo ka na Kenneth. Ikaw, Ryan, halika. Sino pwedeng sumama? Kuya Melboy, halika. Kuya Melboy. Sir, dito kayo sa likod niya. Saan ka, sir? Pasok. Dito ka, Melboy. Hindi, diyan ka lang. Diyan ka sa likod niya. Tatanungin kita, Ryan, ha? Maging honest ka lang, ha? Dito, wala ka narinig dito kung anong pangalan ng church namin. So, anong pangalan ng church? Wala akong itinataas na pangalan ng church o religion. Ang itinataas na si Jesus. Tatanungin kita, gusto mo bang tanggapin ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas mo? Amen. Ang sabi ng Bible sa John chapter 14 verse 6, Isaiah, Jesus mitubag,
Ako ang dalan, ang kamatuuran, o ang kinabuhi. Walay makaadto sa maan kung dili mo agi ka na. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through. Naniniwala ka doon? Siya lamang ang daan. Papunta sa langit. Siya yung katotohanan. Ang sabi ng John 8:32, if you know the truth will set you. Yun yung totoo. At siya yung buhay. Siya yung magbibigay ng buhay na walang hanggan. Kung gusto mo siyang takarin, Brian, bilang pangitagapagligtas, pumikit ka at sumunod ka sa akin sa Michael Prayer, ha? Na nagmumula sa iyo. Sige, pumikit ka, sumunod ka sa akin, ha? Ginoong Isus, daghang salamat sa pag-igugma ka nako. Ako nag-aako nga ako nakasala kanimo. Salamat sa pagkamatay sa krus alang sa akong mga sala. Karon akong ibutang ang akong pagsalig kanimo bilang akong Dios o manluluwas. Gidawat ko ang imong libreng gasa na kinabuhi nga walay katapusan o ako itugyan ang akong kinabuhi diha kanimo. Salamat sa pagpasaylo sa akong mga sala. Sukod karong adlaw, ipili ko nga mosunod nimo. Amen. Isa na lang pangutana, Ryan. Asa man ang Ginoo sa imong kinabuhi? Lampakan natin natin Panginoon kuya. Happy mo kuya. Happy mo. Praise God. Yan ka na lang. Huwag ka na nasunod tayo pag gano'n mo yung kamay. Iganon nyo yung kamay nyo, i-stretch nyo. Aming Diyos, maraming salamat po sa buhay ni Ryan na siya ay nagbalik loob. Lord, sinabi ng Biblia, isang kaluluwa magbalik loob, laksa-laksang anghel sa langit ang nagpupunyi. Sa oras natin, Panginoon, dalangin ko po, Diyos, na ingatan niyo po ang kanyang pananampalataya na hindi ito ma-snatch ng kaaway. Lord, samahan niyo po siya, gabayan niyo po siya, at Lord, ano man ang kanyang gagawin, Lord, tulungan niyo po siya, Panginoon. Dagdagan niyo ang kanyang pananampalataya, Panginoon. At Lord, dalangin ko rin ang pangalan niya ay sulat mo sa aklat ng buhay kung ikaw ay makahari na. Gamitin mo ang buhay ng batang ito, Panginoon, para sa kanyang pamilya, sa mga kanyang kaibigan, sa kanyang mga kamag-anak. I-bless niyo po siya at ingatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless, Ryan. Sige, pwede na si Ryan magkakaroon tayo ng communion. Pakipasa na lang po.